At sa ibang mabalita, nakaharap sa reklamong malversation of public funds at misuse of PDAF si dating House Speaker Prospero Nograles at dalawa pang dating kongresista sa Office of the Ombudsman. At upang ibigay sa atin ang detalye ng ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Joyce Balancio. Joyce, magandang gabi. Magandang gabi, Lakay. Malversation of public funds at misuse of PDAF. Yan ang hinain na reklamo ng Field Investigation Office of the Ombudsman kay dating House Speaker Prospero Nograles dahil sa umano'y maanumalyang paggamit ng kanyang PDAF. Lakay, July 2013, nang ipinag-utos ng Ombudsman na si Conchita Carpio Morales ang pag-iimbestiga na nga dito sa pork barrel scam kung saan nasasangkot ang ilang mga senador at kongresista. Ilan sa nakitaan ng anomalya ang 47.5 million pesos na PDAF ni dating Speaker Prospero Nograles nung siya ay pumalit bilang representative ng 1st District na Misamis Oriental nang namatay yung dating congressman na naturang lugar. Sa investigasyon, Lakay, ng Ombudsman sa taong 2007 hanggang 2009, that's 2 years, nakita na naglagay ng PDAF si Nograles sa isang NGO na Kabuhayan at Kalusugan alay sa Masa Foundation Incorporated para sa mahigit 1,000 beneficiaries ng livelihood training services. Ngunit, Lakay, nung bineripika ito ng ahensya, nakita nila na sabi ng mga beneficiaries, tinatanggi nila na sila ay nakatanggap ng kahit anong serbisyo mula dun sa NGO at hindi rin daw sila pumirma bilang direct beneficiaries ng kahit anong proyekto. Isa din sa mga pinaglagyan umano ng PDAF ni Nograles ay isa pang NGO. Ito ay Buhay Mo, Mahal Mo Foundation noong 2009. Pero dun sa dokumento na nakuha nila mula sa Securities and Exchange Commission, nakita nila na 2005 pa ay na-revoke na nga ang registration ng NGO na to dahil kulang sa mga naipasang requirements. Maliban kay Nograles, Lakay, ay humaharap din ngayon sa malversation of public funds ang dalawa pa sa dating congressman na si Thomas Dumpe Jr. na 2nd District ng La Union, pati na rin yung taga 1st District ng Bukidnon na si dating Congressman Candido Pancrudo Jr. Dami din sa nasabing reklamo ang dating Department of Agriculture Secretary Arthur Yap dahil umano nagamit bilang implementing agency ang DA ng mga kongresista. Lakay, kanina ay sinubukan namin kuhanan ng pahayag itong si dating DA Secretary Yap, pero tumanggi ito magbigay ng komento dahil wala pa raw silang kopya nung nasabing reklamo mula sa Ombudsman. Ngayon, Lakay, kung susuriin natin yung complaint ng Ombudsman against dito nga kay Nograles, yung same implementing agencies, ito rin yung implementing agencies na sangkot doon sa 10 billion pork barrel scam. Ang pinakaiba nga lang ay walang Janet Lim Napoles at walang JLN Corporation na naging middleman doon sa mga nasabing transaksyon. Pero lumilitaw mga peke rin yung mga NGO. Yes, sa naging investigation ng Ombudsman, nakita nila yung iba dito ay peke yung pasuna yung registration nila sa SEC, tapos hindi tumutugma yung dates nung kung kailan binigay or pinasok yung PDAF ng senador doon sa existence ng mga NGOs na ito. So, anong proseso nito? Anong status na? Sa ngayon, Lakay, dahil meron na itong reklamo, iniimbestigahan na ito ngayon. So it's undergoing preliminary investigations Office of the Ombudsman. Pag may nakita silang probable cause dito sa kasong ito, ay pwede na lang itong isampa na sa Sandigan Bayan at doon na magkakaroon ng trial proper. At kasama na ito doon sa pinangako ni Secretary Leila de Lima ng DOJ na pangatlong set na mga kakasuhan, ganoon ba? Iba pa to, Lakay, dun sa, yes, oo. Mamaya nga mababalita na rin yan, yung 4 na ex-congressmen din na nakasuhan na ngayon, may probable cause na. Definitely, ito ay isa din sa listahan ng DOJ, pero nililinaw nga natin, iba pa to doon sa listahan ni Janet Lim Napoles. Si Tomas Dumpit ba nakaupong kongresista? Hindi. Dating congressman. Dati pong congressman. Si Arthur Yap, nakaupo na congressman. Ngayon po ay Bohol representative po siya. Okay. Pero nung time na iniimbestiga itong case to, that's 2007 to 2009, siya yung DA Secretary. Which means before 2016, siguro bago bumaba ang Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang posisyon madadagdagan ng mga makukulong na mga legislators. Ano sa tingin mo? Well, alam naman natin na ang pangako ni Pangulong Aquino dito sa kanya administrasyon as much as possible, malinis na niya ang gobyerno bago siya makaalis. Yan din naman ang sinasabi ni DOJ Secretary Leila de Lima na tutulungan niya itong si Pangulong Aquino dyan sa kanya matuwid na daan. Kaya yan din ang ating inaasahan. Maraming salamat, Joyce Balancio, sa kabuuan ng ulat na yan. At sa kaugnay nga pong balita, nahanapan ng probable cause ng Office of the Ombudsman para kasuhan na ang 4 sa ilang pang dating kongresista dahil sa maanumalyang paggamit ng pork barrel na nagkakahalaga ng mahigit na 244.29 milyong piso. Ito ay sina dating Congresswoman Rizalina Siachon Lanete
Samuel Dangwa, Rodolfo Plaza at Constantino Haraula. Kasama rin sa sasampa ng kaso sa Ombudsman o ng Ombudsman si Janet Lim Napoles, empleyado nito na si John Raymond De Asis, pati na rin ang ilang empleyado ng Department of Budget and Management.